Di ba ang pangit ko? May-makeup kasi tayo for today's video ng aking totoong style. Ito talaga yung style ko, guys. Wait lang. Full outfit ko here. Ganda baksak, please. I tried to cinch it, kaso it was too big. And cinching it by sewing it would only ruin the design. Kaya just tied the ribbon at the back. I saw 2 ribbons at the back, then tied them together so it can show a little bit of shape, but it doesn't really show that much of the shape. It doesn't really show my real body type kasi nga it's too baggy. But still a good fit. I don't know what it says in the back because it's too distorted for me to read. It's really cute! Anyways, I'm going to be attempting an alt makeup that I've been wanting to try. It's quite similar to Bea Badubi's makeup look. Ay, magstay lang. Magstay. Wala naman tayo. Alam mo, mag-vlog. Please stay. Yan. Ang init. Ang init ang suot ko ngayon. So, we're gonna take it off. This choker was made from that shirt. And I really want to buy a choker. Pero, I don't know why I keep on canceling it. Eh, ba't ba ako nag-i-English? Okay, so of course, we're gonna first start with my lip serum. Where is my lip serum? I-edit ko pa ba tong video na to? Wag na. Lip serum, then blush. I'm not really gonna put like the normal amount of blush I usually put kasi in alt makeups you don't really see people using a lot of blush. They're mostly pale, but since I'm morena, I can't really do a pale makeup look. And I don't know how to achieve it using tan or warm tone makeup kasi I'm neutral toned pero I usually use warm toned makeup kasi it suits me better for some reason even though I'm neutral tone. Pero I diffuse the warmness by using a cool toned lipstick. My eyebrows are naturally shaped so I don't really do much with my eyebrows. Bakit ba ako nag-i-English? Hindi ba natahimik na? Tapos, next niyan. Bakit ko ba't ako nag-vlog kapag makeup? Kasi, bakit ba? Yan. Kasi yung sponge. Bakit ganun yung kulay niyan? Neat. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga. Dami ng eyeballs ko, natutulog naman ako ng maaga
don't know why I'm putting concealer. Kasi the makeup look we're gonna be doing has dark under eye. Pero siguro to make the pigment or eyeshadow way better or look better. Ba? Also ko naman sarili naman tayo. Nakapawisan mo ang init. Why is it so freaking hot? Ngayon, we're gonna be talking about gumawa ako ng podcast na kahit walang nakikinig. Just to express how I feel about a lot of things. I saw this thing kasi on TikTok about the propaganda skineme. I know what propaganda is, pero they use it like I won't fall for shits like this. Mga ganon. Tapos nakita ako. Propagandas I won't fall for. If he wanted to, he would. Yun yung propaganda na hindi niya raw papaniwalaan. A lot of people disagrees with that kasi sabi nila, bakit ako pag gusto ko naman nagagawa ko? Pero, in my opinion lang, I disagree with the fact that if they wanted to, they would. Kasi, I want to do a lot of things, but I am not capable of doing it. Not because I don't want to, but because there are some circumstances that prevents me from doing it. So, hindi lahat ng situation, hinahayaan kang gawin yung gusto mo. So, bakit parang pino-force mo sa iba na kung gusto nila, magagawa nila? For example lang, if he wanted to give you flowers, he would give you. Pero, what if he's incapable of doing it? Like, financially unstable, like mga ganun, diba? Kasi hindi naman dapat lahat ng situation, kino-consider mo before expecting something from someone. Ako, marami kong gustong gawin sa partner ko dati. Pero hindi ko kayang gawin. Kasi may mga situation talaga na hindi ko maiiwasan. Kasi ako strict parents ako. Gusto ko siyang makita araw-araw. Gusto ko siyang makasama araw-araw. Pero hindi ko yung pwede gawin. Kasi hindi naman ako pinapayagan every time na lumabas ng bahay. Pero gusto ko. Diba? Stop expecting things from your partner when you can't even do it yourself. Gets nyo ba? Like, expect what you have already. Gets nyo ba? Kung ano yung kaya nyo ibigay, yun na lang din i-expect nyo sa partner nyo. And if they're incapable of giving it, then maybe it's a sign that they're not for you. Diba? Instead of settling for something na alam mo namang hindi mo deserve, why stay? Diba? Leave. Just leave. You're capable of doing that. May narinig ako, you tolerate what you deserve. Which means, kung ano yung tinitiis mo, deserve mo. Like, ginusto mo yan hanggang ngayon nandiyan ka. So, meaning, deserve mo yung nangyayari sa'yo. Pwede ka namang umalis sa situation na yun. Ganun. Well, if you think you deserve better, then leave. Yun lang yan. As easy as that. Ano ba yung propaganda? Propaganda na nakita ko sa social media. Ayan. Setting standards based on the internet. Like, yung mga standards mo, binibase mo sa internet. Tapos, pinor-project mo siya sa partner mo. Ina-expect mo na gawin to ng partner mo. Di parang, asan yung diversity yun? Asan yung uniqueness ng relationship niyo? How could you call it your own relationship when you
look at other people's relationship and expect yours to be like that. Ba? Di naman, kasi may iba't ibang ways ang tao para i-express yung love nila. Hindi naman lahat ng tao ganon. Halimbawa, ako, ang love language ko, gift giving at words of affirmation. Pero, yung iba, ang love language nila, quality time and physical touch. Kahit pa sabihin mo, more materialistic yung akin, it doesn't lower the value of people na iba yung love language. Kasi, bakit gano'n? Halimbawa, may nakita ka sa internet na, uy, itong girlfriend niya, ganyan, gumaganto. Kaya itong boyfriend niya, binibigyan siya ng flowers everyday, ganyan. Tapos, kinumpara mo yung sarili mong partner doon sa nakita mo. Sabi mo, ay, bakit hindi ganito yung partner ko? Hindi niya ba kamahal? Stupid! Ano ba yan? Ang bobo. Sorry pero, ang bobo lang doon. Ang gawa niya. Kasi bakit? Bakit kailangan mo i-compare yung partner mo sa ibang tao? Your partner is is a different person, is their own individual. May sarili silang personality, may sarili silang life experiences. So, bakit kino-compare mo siya dun sa iba? Kahit pa sabihin mo parang yung same lang sila, ganyan. Hindi sila completely the same. Yun yung nagpapaiba sa tao. Kahit pa sabihin mo, kalimutan ko din yung sabihin ko, ang bobo kasi ng mga taong gano'n. Basta, yun na yun. Stop expecting things from your partner na you see online. Ito pa. Yung mga unrealistic expectations. Yung halimbawa, gusto ko in-experience. Gusto ko ako yung first girlfriend, ako yung first boyfriend. Pero once na nakuha nila yung gusto nila, na sila kasi, bakit hindi niya ako alam, hindi siya marunong magmahal. Then, first time nga nung tao First time niyang magmahal. First time niyang pumasok sa isang relationship. Di ba ginusto mo yan? Sabi ko yung first boyfriend o kaya first girlfriend. Ginusto mo yan Diba? Ginusto mo yan O ayan, wala nga siya talagang experience. Kaya, unaware siya sa mga bagay na dapat gawin sa isang relationship. Tapos ito pa. Yung ini-expect nila na alam na kaagad ng partner nila kung ano yung gusto nila. Like, oh my gosh. You have a mouth, you have hands, you have a body. And it is used to communicate. Gets mo ba? Communicate with your goddamn partner, man. Communicate with them para alam nila kung ano yung gusto mo. Hindi nag-e-expect ka na dapat alam niya na ganito. Dapat alam niya na ganito kasi mahal niya ako. Dapat alam niya na mga gusto ko kasi mahal niya. Ikaw nga, minsan hindi mo alam kung ano gusto mo Diba? Tapos you're expecting someone who doesn't even share the same brain cells as you do to know what you want. Make it make sense. Communicate with your partner. Sabihin mo kung anong gusto mo. Sabihin mo na, I like flowers, I like going on dates. I don't like this. I like that. Gets mo ba? Simple. Simple communication. And, kung hindi pa rin nila kayang i-fulfill, then maybe, hindi sila para sa'yo. Yun lang yun Learn with your partner. Learn about each other. Gets ba? Ano pa ba? Ito pa. Kung pinapapili ka between friends, why does it have
to come to a point wherein you have to choose between your friends and your partner. Ibig sabihin nun, parehas silang may mali. Like, parehas may mali sa kanilang dalawa. Kasi, a healthy relationship and a healthy friendship doesn't require you to choose between the two. Gets ba? Halimbawa, ayan, sulsul yung mga kaibigan mo. Tapos, parang ayaw nila dun sa boyfriend mo or sa girlfriend mo. Sasabihin, boy, wala mo na yan, ganyan yan. Tapos, parang dinidisrespect na nila. Siyempre, since wala dun yung partner nyo, i-defend nyo. Tapos ngayon, next naman yung partner. Hindi ka pinapasama sa mga friends mo, ganyan-ganyan. Kahit na mag-hangout lang naman, ganyan, wala din tiwala sa'yo. Communicate with your partner naman and defend your friends kasi sila naman yung wala. Diba? Gets nyo ba? Communicate in a way na hindi ma-open up yung topic na pinapapili ka na yun sa dalawa. Kasi mali yun eh. Why do you have to lose something just to gain something? Diba? Pwede naman ma-maintain yung parehas. Kasi parehas naman may bond na yun. And losing both of them will create a lot of damage mentally, emotionally, and physically. Legit. Ano ba ba? I have to think of other para may mayak pa. Eto, huwag kayong pumapasok sa relationship nang hindi kayo wala pa sa range ng utak niyo pag-handle. Kasi kung hindi nyo kayang mag-handle ng relationship, why enter one? For example, ayan na, nag-e-entertain ka na, ganyan, tapos nade-develop na yung feelings sa isa't isa, nade-develop na yung feelings na para sa'yo. Tapos, in the end, anong gagawin mo? Sasabihin mo, I'm not ready to enter a relationship, I'm not ready to commit. Then, why entertain them in the first place? Keep your hands to yourself na lang kasi. Let's go. Ako speaking from someone na ginawa na yung dati, na nag-entertain ng tao, tapos hindi ko naman pala ako ready. It's okay to make mistakes like that. It's okay to make mistakes in general. Kasi you're human eh. Pero you have to be held accountable for your mistakes. Apologize to them in a proper way. Hindi yung ginughost mo sila. Kasi hindi mo kasi kaya. Ano ba yan? Diba? Nakakainis yung mga taong ganun. Ang sakit ko ba? Ano ba? Ay, ito controversial topic. Girl best friends and boy best friends. Some are against it. Some are okay with it. Pero ako, neutral. It depends on the situation. It's not entirely a red flag for your partner to have an opposite sex as a best friend. Kasi uso yung platonic love. Uso yun eh. Like, invento na siya hindi lang siya gawa-gawa. Pero you should know your limits. Lalo na kung may partner ka na. Gets? Halimbawa, yung girl best friend mo, parang naging ex-fling mo, disregard mo na yung ex-fling na yun. Like, completely. Kasi ex-fling mo yun, nagka-something kayo eh. Pero kung girl best friend mo naman, o kaya boy best friend mo, hindi mo naman lang romantically, okay lang. Kasi friend
eh. Kahit naman yung yung significant other mo may opposite sex din na friend. Pero that doesn't mean na they have the potential to cheat on you. Siyempre, ano na lang din yan. Kapaka, ganyan. Gut feeling. And most of the time, tama yung gut feeling. Pero that doesn't mean na sa lahat ng oras na maghihinala ka, tama ka. Kung naghihinala ka, communicate with your partner. Tell your partner na, uy, medyo na ano ko sa ganito. Ask for assurance. Sabihin mo ganun, ganyan. Hindi yung maghihinala ka. Tapos, iisipin mo tama ka kaagad. Gets mo ba? Hindi porket most of the time tama yung mga gut feeling natin mga babae. Ibig sabihin, tama na talaga. Learn how to communicate pa rin. Kasi it ruins a lot of relationship. Sobra. Can't keep my hands on myself. I'm gonna cut that why would I want to? Hindi. Kasi pa isang brush. Ano ba bang pag-usapan natin? Ano ba ang pag-usapan natin? Ano ang maisip na pwedeng pag-usapan? Punta ko na lang sa inyo kung paano kami nag-deal. So guys, ganito kasi yun. Around December to. Yung mga November, time ng November, may nalaman ako dun sa friend na about ako ng nalaman ako. And finding about it. Basta yun, nung nalaman ko yun, finding out about it, almost led to our breakup. Like, nakipag-break talaga ako sa kanya. Kasi hindi ko kinaya na ganun pala yung mga nasasabi niya about other girls. And hindi naman na ako naiisip na may girlfriend siya, gano'n. Hindi naman na kasaktan ako pag nalaman ko. No! Sige lang siya. Kasi nga raw, tinanong ng friend niya. Tinanong ng friend mo, so why answer it when you know you have a girlfriend? Diba? So, nung mga time na yun, nakapag-break ako sa kanya. Kasi hindi ko talaga kinaya yung disrespect na nararamdaman ko during that time. Pero, nag-beg siya sa akin. Sabi niya, he'll change and he's willing to do anything just to fix things between us. And I believed him. Mahal ko eh. Naniwala ako siya. So, ayos naman. Parang naging okay naman after yun. So, akala ko magiging okay na lahat. Kaso, nabisi ako sa journalism. Pero okay lang naman. Parang okay lang naman. Kami din. Kasi nung mismong day ng journalism ko, parang may napansin akong kakaiba. Gut feeling, ayun ang sinasabi ko. Gut feeling akong naramdaman na hindi kami okay. Pero hindi ko siya ma-address yung mga time na yun. Kasi may competition na ako. And siyempre, alam mo, maunahin ko pa yung kakinemihan ng utak ko kaysa yung ano ko. And ang dami ko din problema. No? So, parang ang weird kung uunahin ko pa yun. Ayun na. So, natapos yung competition. Natalo ako. And I was devastated. Kasi I tried my best to do everything that I can. Just to at least win an award. But I didn't. So, nalakot ako kasi
lahat naman ginawa ko, sinubukan ko naman lahat, pero hindi sa akin binigay yung ano, privilege na manalo. So, ang ginawa ko, parang nag-seek ako ng comfort sa kanya. Kasi nga, boyfriend ko siya. And I'm very comfortable in personal thoughts with him. Kaso lang, napansin ko na hindi man lang niya ako biniblock-an before mag-start yung competition ko. Wala man lang ng good morning yung araw na yun. So, dun na ako pinagpaban. Kasi yun ko lang din napansin na, ay, hindi pala siya na good morning sa akin. Like, oh my gosh. Tinabahan na ako sa picture. Lord. Ngayon po ba talaga? Kung talagang sabay-sabay ang problema ko. Ang dami nangyayari sa buhay ko nun. Hindi lang naman siya yung problema ko nun. Pag natalo pa ako sa competition. Imagine mo hindi. Hindi syempre. Let's go. I didn't know what to do that time. So parang nag-crash out ako. Tanong ko siya. Ano, gusto ko ba pag-ito na ba? Alam mo ba sa akin? Tapos alam mo, sinagot niya guys, ayoko magsalita ng ikasisisi ko. Sabi ko, ay, eto na. Sinabi niya na yung magic word. Sabihin niya, nasa isip niya na talaga. Naisip niya na yun. Kaya pag-break sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi. Tagal mo ng ganyan. Kaya naging cold na nga siya sa akin. Pero hindi ko gano'n pinapansin kasi nga busy ako sa ibang bagay. And baka pag pinapansin ko yung trigger siya sa akin. So, ayun na. Nakabahan na ako ng mga kanina. Hindi ko na alam gagawin yung pagkabalaw. Kasi, kung mag-break ka na, gagawin ko sa buhay ko. Parang sanay na ako ng ganito. Walang kung mababaliw ako pag nangyari sa akin. And my biggest fear, nangyari yung biggest fear ko guys. Wala nga talaga siya sa akin. Nakipag-break siya sa akin. Sabi niya, naiyak na ako. Sabi niya, friends na lang daw kami, ganyan. Sabi ko, ano ba magiging friends with you? Na, yun nga. Hindi naman, make it make sense. Paano ako makipag-friends with you? I used to suck your dick. Parang yun na sa isip ko, like, friends. Friends talaga, be. Like, parang, friends. Sabi, friends. Like, di ko na alam kung anong una kong iisipin ng mga time na yun. Kasi natutularo na ako. Hospital pa nga ako. Tapos kinabukasan pa nun, dapat anniversary namin. Tapos alam mo ba yung nagastos ko nun? 5K. Binilahan ko siya ng cheap na pabango. Walang nakakalam nito eh.
Kahit mga friends ko, hindi nila alam kasi pag nalaman nila, sasabihin nila, ang tanga mo! Ay, Diyos ko, hindi ko, nasabihan na nila ako ng gano'n. So, parang hindi ko nakakayanin kapag nasasabihan pa nila ako ulit. Dahil yung nalaman nila yung pala yung plano ko. So, bumili ako ng cheap na pabango para kunwari yun yung regalo ko sa kanya sa 6 months sa natin. Pero, before yun, like, way back, parang ang tagal niya nang dinadaing na, ay, gusto ko ng bike, nag-iipon na siya ganyan. Pero walang pa yung pera niya. Tapos parang nabagay sa'yo, sige, ako bahala. Nadagdagan natin yan. Ginagano ko siya. Sabi niya, hindi. So, akala niya siguro, hindi ko itutuloy. Kasi nga, yun na. Binahan ko siya ng cheap pot. Tapos sabi ko, uy, ito regalo ko sa'yo. Perfume, ganyan. Kunwari, mahal pa ka ako, ganyan. Para paniwala siya na yun lang yung regalo ko. Sinare siya, cheap. Ayan. Parang siguro na-disappoint siya. Sabi ko, ay, sorry baby. Hindi ko sa'yo masasabi ka agad ko ano regalo. Tapos yun na. Pero ang totoo nun, may binili ako na pabango. Actually, nandito pa yung bote. Yeah. Ito yata. Ito yun. Binigay ko na lang sa tatay ko. Mahal yan. 1K plus yan. Tapos, hindi lang yun yung regalo ko sa kanya. Simula nung nagsabi siya sa akin na gusto niya raw ng bike at kulang raw yung pera. Anong ginawa ko? Nag-ipon ako ng 3K. Nag-ipon ako ng 3K. So, lalagay ko siya isang sobra. Bibili ko sa papa ako sa kanya when the time comes. And that time was supposed to be our 6 months sa 8. So, surprise ko sana siya. Ganyan. Like, diba? Sobrang, ano ko, gastos ko pagdating sa kanya. Kaso nga, nag-break kami. So, never niya nalaman na bibigyan ko siya ng mga. At never niya din nalaman. Kasi, dinasas ko na yung picture. Yun yung pinambili ko ng kung ano-ano ko. Okay. Nakabigay ko pa sa kanya, break na kami. Tapos may bagong kaagad. English pa lang kami break, may bagong ka. Pero kahit ganyan, hindi ako nanghihinayang sa pag-i-effort ko. Kasi alam ko na kapag na-receive mo, ma-appreciate mo, hindi dahil pingrande kasi galing sa akin. And kahit anong ibigay ko sa kanila, sobrang grateful niya. Sobrang appreciative niya. Kaya, sayang din talaga kami. Hindi mo talaga malalaman na hindi mo malalaman na kasi ayoko din naman sa iyo. Kasi baka sabihin mo na sumusunod ka na ito. Paano ba? Mga hindi yung lang next one. So, yung shadow ko.
grabe. Tumahimik ka. Weird. Grabe boy. Grabe talaga. Mahal ko talaga yun. Sobrang grabe. Like, grabe. Check. Ano ba yun? Hindi ko na-expect na mamahalin ko siya ng gano'n. Kaya pwede pang petals. Kita ba? Kita. Mukhang tigyawat. Hindi natin ang more natural. Circles. Okay, now time for the lippy. I don't know what lips I should use for this. I don't know what to do.
Ganun, mahingi din tayo. Ayot. Ito. Ayan. Napita tayo sa ending. Ang minutes na yun? 42. So, ibig sabihin, ang it took 40 minutes to get ready na. Umikot lang yun. Wala yung busy. Hems. Sarap po. So, let's do my hair. Okay. We're done, guys. Bye-bye. Ang pangit kasi ng quality ng... Pero, yan.